magaling kasi kami, kaya inuugot kami. Pati yung mga kalahi, nakakay kami ngayon sa Slave Lake for 3 weeks or more, no? Kasama ko nga pala yung ating malapit na kaibigan. Pakita mo yung mukha mo, ano? Si John Los Santo Baliado, the Oiler. Ngayon, tayo magdadrive ngayon ng company vehicle kasi nga foreman na, na-promote na po siya. Piling foreman lang. So hinugot kami, may project talaga kami, no? Pero dinivert kami doon sa isang site malayo doon sa company namin. Kaya wala magaling kasi kami, kaya hinugot kami. Shout out dyan sa mga ka-oiler natin. So yun, convoy kami ngayon, may isa kaming kinukonvoyan dito. Yan o, si Boss AJ. Mali-ditch pa na. Tapos na-ditch ko tayo. So manager siya ng kumpanya namin. So kinukonvoy namin siya para sundan namin papuntang site, no? Malayo kasi 4 hours ba? Biyahe? 4 hours ang biyahe. So dalawa lang kami dito sa truck. Sayang, wala kaming kasamang chicks eh. Enjoy man lang sana ng long drive. So yun, may mga kalahin na tayong nauna doon, no? Na nag-work na rin. So mag-additional manpower lang tayo para matapos kagad yung project kasi maraming project na nakapending pa. So sa nagtatanong paano mag-apply, gusto nyo lang si Los Santo Baliado. So sa nag-apply, comment down below, no? At personal po kayong i-message sa future. Isa-isa. Oh, pero one-on-one tayo, orientation na. Try namin itong ganitong career kasi nga maraming sasabi malaki daw kita dito. So mukhang malaking malaki lang pala expectation versus reality, which is lamig ang malaki, lamig. So disadvantage na ganitong trabaho, expose ka sa weather, no? Either winter man yan or summer, expose ka. Marami ding disadvantage at marami ding advantage, no? Ano yung advantage pa rin? Advantage, pwede ka mag-apply ng mga trades wherein magiging journeyman ka, mas mataas ang pay rate offer, at saka highly demand ka pagdating sa mga energy services, lalo na sa oil industrial energy or oil and gas industries, no? So marami na tayong mga kababayan na nagtatrabaho din sa oil and gas, no? Maybe equipment technician, electrician, at marami pang iba na kumikita ng mga 150 an hour, no? Kasi nga journeyman sila. So mga red seal, kumbaga pagsasundalo is mga ka talaga, mga sniper, mga ganun ba, mga high ranking So yun yung mga advantage. Disadvantage wise, weather condition, no? Lagi kang malayo sa pamilya. Bagay, magkaka-chicks ka naman. Naipasok pa yun. Yun, expose sa lamig the whole day long, no? Mag-shot ka lang ng pero siyempre nasa Canada country tayo, mahigpit yung implementation ng safety. So kahit nagtatrabaho tayo sa mga ganitong prone or exposed sa mga hazard, no? Ay maganda pa rin yung safety implementation nila dito. Bago ka makakapasok dito kasi required ka ng mga tickets or mga training, no? Na pag aatinan mo para ma-hire ka ng isang kumpanya. Paliwanag mo pre yung tickets. Yung mga tickets na yun yung mga training na aatinan mo, and then after that issuean ka ng mga certificate. Yun yung tinatawag na ticket dito, certificate of training siya. Pag wala ka noon, hindi ka ma-hire ng company at hindi ka makakapasok sa isang oil site, no, na pagdidestinuhan mo pag walang ganun. Magtatanong yan sila pre kung may bayad ba yun, libre ba yun, so, sagot ba ng kumpanya. Kung tatanungin nyo kung may bayad wala, may mga company na nag-sponsor, nag-shoulder ng expenses pagdating sa mga trainings, no. So sa company namin may mga certificate kaming personal covered, meron silang ticket or training na company covered naman, no? So yun, on my next video gagawa na lang tayo ng panibagong content about sa mga training certificate, no? Kung ano-ano yung mga yun. So
next video.